Sama-sama tayong magiging Sakaki! Napapanahon na para mag-hain ng panibagong arbitration case ang Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. Ayon po yan kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Dalawang barko naman ng China Coast Guard ang namataan malapit sa dalawa sa pinakamalalaking barko ng Philippine Coast Guard. Saksi, si Chino Gaston. Sa kabila ng pang-water cannon, tuloy sa pag-usad ang rubber boat na ito. Pero hindi yan panibagong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea, kundi bahagi ng pagsasanay ng Philippine Coast Guard at US Coast Guard malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Search and rescue at medical evacuation ang pinagtuunan ng pansin sa pagsasanay, kung saan kalahok ang USCG Cutter Wish at isa sa pinakamalaking barko ng PCG na BRP Melchora Aquino. Habang isinasagawa ang pagsasanay, lumapit ang China Coast Guard Vessel 5303, 50 nautical miles para magmasid. Sa huling monitoring ng PCG, umalis na ito patungo sa direksyon ng Palawan. It was reported that there is it came close to Lubang Island at a distance of 16 nautical miles. So that is also true in response to the incursive presence of the Chinese Coast Guard in Lubang Island. The Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgavan, has also deployed the BRP Melchora Aquino. We show the flag by deploying our vessel, and then at the same time, see to it that they are going to depart. Kasing laki ng 97-meter BRP Melchora Aquino ang BRP Teresa Magbanwa na ilang buwan nang nakahimpil sa Sabina o Escoda Shoal. Kaninang umaga, nasa 600 metro ang layo ng Teresa Magbanwa sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. So I would like to confirm that as of 7:30 in the morning, the last image that I got from our Coast Guard personnel from 9701, the China Coast Guard monster ship remains to be inside the Escoda Shoal. It never departed and still anchored there. Then we also periodically challenge them over the radio, calling them out and telling them that they are within our exclusive economic zone and that they have to tell us what is their intention. Dati nang sinabi ng China na nananatili ang kanilang barko sa Escoda dahil sa hinalang magtatayo roon ng outpost ang Pilipinas. Ayon naman kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, panahon ng maghain ng panibagong arbitration case sa UNCLOS matapos kontrahin ng China ang hiling ng Pilipinas na mabigyan ng extended continental shelf sa West Philippine Sea. Joint patrols are one of the strongest enforcement measures of the arbitral award. They're telling China we can conduct these naval drills, aerial drills, because these waters constitute the exclusive economic zone of the Philippines in accordance with the arbitral award. In the exclusive economic zone under UNCLOS, so that is the strongest enforcement so far. 8 taon mula nang lumabas ang arbitral award noong 2016, hindi pa rin ito kinikilala ng China. Isa sa nakikitang paraan para pagtibayin ito, ang Philippine Maritime Zones Bill na pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para maisabatas. Itatakda nito ang hangganan ng maritime zones ng Pilipinas at mga karapatan ng bansa sa loob nito. Sinama natin yung sa Palawan, sinama natin yung sa Philippine Rice. And maliwanag yung karapatan natin kung saan yung ating boundary, maliwanag yun na may batas tayo na kung saan tayo pwedeng maglayag, pwedeng mangisda. With that act, we're also now laying the groundwork for improving our law enforcement within these maritime zones. Dati nang tinutulan ng China ang naturang panukala dahil kasama nila rito ang inaangkin din nilang Panatag Shoal at Spratlys. Sabi ngayon ng Chinese Foreign Ministry, ang suportado nila direktang pag-uusap sa pagitan ng China at Pilipinas. Kaugnay ito sa napaulat na arrangement on improving Philippines-China maritime communication mechanisms na kinumpirma ng ating Department of Foreign Affairs. Magbibigay daan ito sa iba't ibang paraan para makapag-usap ang dalawang bansa pagdating sa maritime issues. Pwede sa pamamagitan ng mga kinatawang itatakda ng kanilang mga leader
sa pamamagitan ng DFA at Ministry of Foreign Affairs ng China hanggang sa level ng Foreign Minister at Vice Foreign Minister at sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard. Nakikipag-ugnayan ng DFA sa China para sa guidelines nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Pampaginhawa ba o posibleng ikadisgrasya? Binabatikos ngayon ang rampa sa bagong istasyon ng EDSA Busway sa Quezon City na masyado ring matarik para sa mga PWD. At pinusuhan niya ni Jonathan Andal sa Barangay Saksi Online. Mga tawirang nanggigitata, mga bangketang bukod sa makitid ay maraming nakaharang. Ilan lang sa mga problemang itinatawid sa mga lansangan sa Metro Manila, pahirap lalo sa persons with disability. Ang rampang ito sa bagong istasyon ng EDSA Busway sa Phil-Am Quezon City ginawa para sa kanila. Pero pinupuna dahil bukod sa matarik, delikado pa raw. Tinanong namin ang mga kapuso online kung anong masasabi nila rito. Sagot ng ilan, kawawa raw ang mga naka-wheelchair. Posible raw na mahirapan sila dahil sa matarik at delikadong rampa. Ang iba naman, pinuna ang tila hindi pagpapahalaga sa mga PWD at mga matatanda na gumagamit nito. Pinuntahan namin kanina ang istasyon kasama si Nelson, isang wheelchair user ng grupong Safe Haven. Mula sa bangketa, nag-elevator muna si Nelson paakyat sa footbridge. Pero sa unang rampa pa lang paglabas ng lift, ang hirap. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. sinubukan din nila ang inirereklamong PWD ramp. Hindi ko po talaga siya kayang subukan. Dahil napakatarik po niya. Kapag dumire-diretso ako doon, ay bakal nga, baka doon ako sumuot sa bakal. Sa tulong ng kanyang kasama, sinubukan pa rin ni Nelson na bumaba pero paatras. Kaya? Oo, kaya naman. Kinailangan pa ni Nelson na humawak sa railings para tulungan ng kasama na putol naman ang isang kamay. Mahirap talaga. Hindi siya kaya talaga kahit na professional na gumagamit ka pa ng wheelchair. Talagang madulas, matarik, hindi siya standard talaga. Ayun sir na nag-assist, nahirapan ba kayo? Medyo mahirap talaga medyo. Ipinakita namin ng rampa kay Architect Arman Gustacchio, isa sa bumalangkas ng unang amyenda ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng Batas Pambansa bilang 344 o ang Accessibility Law. Alinsunod sa batas, dapat nasa 4.8 degrees lang ang incline ng mga PWD ramp. Pero nang sukatin niya ito gamit ang inclinometer, 14.15. So sobrang laki ng difference. 10 degrees steeper. 10 degrees steeper than 1 and 12. Sabihin matarik po. Matarik talaga. bagamat may standard na inirekomenda, nakasaad din sa batas na maaaring hindi sumunod sa standard ng maximum gradient o anggulo ang mga ramp na ilalagay sa mga overpass at underpass. Sabi ng MMDA kaya nila ginawa itong rampa kasi yung elevator pag umakyat, hindi papantay dito sa may footbridge. Hindi naman daw nila pwedeng itaas pa yung elevator kasi tatama na dun sa may MRT. May binigay na requirement ang MRT na kailangan ganito ang awang nyo doon sa sa structure namin. So kaya anong nangyari, medyo nag-steep. May solusyon daw sila sa pinupunang rampa. Lagyan ng hawakan ng railings nito para may kakapitan. Di ba lagi kami binabatikos na mahirap umakyat na sa mga footbridges namin, hindi sila maka-access sa mga loading stations. So yun yung ginawang solusyon, lagyan ng lift. But yun nga ang problema, restricted yung espasyo, yung lugar. Sana po, pagka gagawa po sila ng ganito, ikukonsulta muna po sa amin. Kasi kami po yung gumagamit nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa latest survey ng Pulse Asia nitong Hunyo. Nang tanungin kung gaano nila pinagkakatiwalaan ng mga opisyal ng gobyerno, 52% ang trust rating na nakuha ng Pangulo, mas mababa kumpara sa 57% noong Marso. Nananatili naman sa 71% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. 69% ang nakuhang trust rating ni Senate President Cheese Escudero. 35% naman ang nakuhang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez na mas mataas kumpara sa 31% noong Marso. Pagdating sa pagganap nila sa kanilang tungkulin, 53% ang nakuhang performance rating ni Pangulong Marcos,
Bumaba mula sa 55% noong Marso. Umakyat naman ang rating ng Vice Presidente sa 69% mula sa dating 67%. Tumaas din ang performance rating ni House Speaker Martin Romualdez na nasa 35% mula sa 31%. Hindi kabilang si Escudero sa performance probe dahil wala pa siyang isang buwan bilang Senate President noong isinagawa ang survey. Halos isang taon matapos mangako si Pangulong Bongbong Marcos na tutugunan ang mga hamon sa edukasyon, problema pa rin ng maraming paaralan sa bansa ang kakulangan ng silid-aralan. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ngayong kulang 2 linggo na lang, magpapasukan na. Umaasa ang mga guro sa Lapayon National High School sa Leganes, Iloilo na madadagdagan ang kanilang mga classroom. Nagaulikid kita sa atong mga young people. We need to develop our school facilities. Dahil hindi kalakihan ang lote at kulang sa mga classroom, hindi makapagdagdag ng enrollees ang paaralan. Sa tala ng DepEd Iloilo, mahigit 1,500 ang kulang na classroom sa buong lalawigan. Mahigit 100,000 naman ang kulang para sa buong bansa, batay sa datos ng DepEd nitong Marso. Dati nang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong 2023, tutugunan ang problemang ito. Aside from new construction, schools and facilities are being retrofitted to become ready for the future, ready for hybrid and high-tech learning, and also climate-ready and disaster-proof. Through the DepEd Partnership Assistance Portal, private sector partners continue their assistance in the rehabilitation and improvement of schools as part of their corporate social responsibility programs. Bukas magpupulong kaugnay sa turnover sa DepEd sina incoming Education Secretary Sani Angara at outgoing Education Secretary at Vice President Sara Duterte. Sa Biyernes, epektibo ang pagbibitiw ng Vice Presidente sa DepEd. Ngayon, dumalo ang bise sa paglulunsad ng Brigada Eskwela sa Carmen, Cebu. Hibalo ko nga si Senator Angara, he's been in government for the longest time, longer than me. So, hibalo siya kung unsa ang ato ang kinahanglan, hibalo siya kung unsa atong kinahanglan buhaton to improve the quality of education. Kaugnay naman sa mga DepEd official na naghain ng courtesy resignation, nauna raw siyang nagbilin sa kanila na manatili muna sila sa pwesto. I invited them for dinner and giingnan nako tanan mga USECs and ASECs. Please stay until the new secretary will remove you because otherwise kung manghawa tanan mapiangan ang Department of Education. It will be detrimental to the department. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Marami po ang nasa kanilang hiking era ngayon. At para sa naghahanap ng perfect getaway, tara na sa Mount Lamin sa Pidig, Ilocos Norte. Mula yan sa salitang Ilocano na lamin na ang ibig sabihin, maginaw. Ito raw ang pinakamalamig na lugar sa lalawigan ng Ilocos Norte at hindi lang ito para sa mga trip mag-trek dahil pwede rin ito sa mga nakasasakyan. Isa po sa highlights ng pamamasyal doon ang overlooking view ng bayan ng Pidig. At sa mga magkasintahang nais mag-date at mag-exercise ng sabay, matatagpuan sa loob ng 15-kilometer walk ang Lover's Peak. Iba't ibang flora at fauna rin ang makikita sa lugar. Paalala ng DNR, huwag magkalat o magsunog. May bagong win sa international scene ang P-Pop Kings na SB19. At ang pasilip sa final look ng ilang Kapuso stars sa upcoming GMA Gala 2024. Ating saksihan. 3 araw na lang at magniningning na ang ating Kapuso stars sa red carpet ng biggest event of the year, ang GMA Gala 2024. Si asawa ng asawa ko star Jasmine Curtis Smith getting ready na sa kanyang magiging final look sa event. I think I'm going for a little bit more
classic look, but still flattering sa katawan natin. Ready to slay the red carpet na rin ang iba pang sparkle stars. Si Jack Roberto, target ang clean, slick and dapper look. May pa-reveal ng kaunting skin si Elijah Alejo, ngayong 19 na siya. Abangan din ang ultra sexy look ni Faye Lorenzo. Isa na namang ginto ang nakuha ng P-Pop Kings na SB19. Para yan sa kanilang win sa 2024 Nickelodeon Kids' Choice Awards Favorite Asian Act. Thank you so much for voting us as the Favorite Asian Act at Kids' Choice Awards 2024. Siyempre, grateful din ang grupo sa kanilang fans na 18 para sa kanilang overflowing love and support. Dream come true din para sa SB19, ang tanghaling Favorite Asian Act. Ready to be parents na sina Super Junior member Sung Min at ang kanyang wifey na si Kim Sa-yoon sa kanilang baby number 1. Sa isang letter sa Instagram, inanunsyo ni Sung Min ang happy news matapos ang kanilang 10 years of marriage. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.